siya at sumandal sa kanyang mesa. Tell me honestly, Grace, what are your plans on fooling me? Are you too conniving against me? Puno ng ako sa niyang tanong. Grace gulped multiple times. Hindi Ralph. Walang ganun. Isn't it because of money? Come to think of it, kalahati ng kung ano mang meron ako ang mapupunta sa'yo kapag naghiwalay tayo. She firmly shook her head. Tumayo na rin ito at sinubukan siyang hawakan, pero mabilis siyang umiwas. He saw a flash of pain in her eyes, pero hindi na siya maloloko pa nito. Well, sorry to say this, pero gagawin ko ang lahat para wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Alam mong hindi ako madamot pagdating sa bagay na yan, pero ibinibigay ko lang iyon sa mga taong nararapat bigyan, and you are not one of those people anymore. I'm not thinking about it, Ralphie. Please, maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang kailangan ko at wala nang iba. Please, give me a chance. Sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko, mapatawad mo ko. I'm willing to do anything. Sabihin mo lang sa akin. Grace pleaded. He heaved a sigh. Wala, Grace. Wala kang kailangang gagawin. Dahil tinatapos ko na ang kung anumang meron tayo. Ralphie, nang hihina nitong sambit. Get out of my office. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Malamig niyang wika. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binabawi ang divorce. Pagmamatigas ng babae. Hinilot niya ang kanyang sentido. He's giving her a sodan look. Just fucking get out of my office. His voice boomed all over the place. Sinamantala na niya ang pagkakataong natigilan ang babae sa kanyang pagsigaw. Never in their relationship did he shout at this woman. Get out, habang may natitira pa akong pasensya para sa'yo. Or, you wanna get dragged by the security team that will cause ruckus outside my office. Mamili ka, Grace. Her chest was heaving up and down, like him. She was furious too. Oo na, hindi mo na ako kailangan pang ipakaladkad sa security mo. I will go out on my own. Pero ito ang tatandaan mo, Ralphie. Hinding-hindi ako papayag na matuloy ang divorce natin. I will do anything to stop it. Then, be my guest. Sandali pa niya itong tinitigan bago magrahas na nagpakawala ng hangin. Grace harshly wiped her tears, slammed his office door and left. Pagod siyang umupo sa kanyang swivel chair. Maya-maya pa ay tinawagan niya si Zion. He needs to make sure that everything will go well, lalo na't bigla na lang nagbago ang isip ni Grace. I hate you, Ralphie, sigaw ni Grace pagkapasok niya ng kondo. Ibinato niya ang kanyang dalang designer bag sa couch. Marahas na nagtaas baba ang kanyang dibdib dahil sa lamis na inis na nararamdaman niya. Ano ka ba naman, Grace? Kung makasigaw ka, akala mo nasa bundok ka. Hello, kondo to at nasa syudad tayo. Napalingon siya sa kanyang manager na si Honey. Kalalabas lamang nito ng silid kung saan ito umuuko pa. Shut up, Honey. I'm not in the mood. Padabog niyang naupo sa sofa sabay sa bunot sa kanyang buhok. Ano bang problema mo, girl? Maayos ka pa naman kanina paglabas ko dito ah. Umupo na rin si Honey sa katapat na couch. Find me a good investor, Honey. Utos niya dito. Honey eyed her curiously. Why don't you contact Jerome? Hindi ba't private investigator? No, not him. Gusto ko ay iba. She cut him off. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Honey. I am your manager, Grace. Kailangan mong sabihin sa akin kung anong problema mo. Sa lahat yata ng artista, ikaw lang hindi sumusunod sa manager eh. Mas magaling ka pa sa akin kung makaasta ka. Ralphie already knew about my affair with Jerome, Honey. Paglalahad niya. Natutup naman ang huli sa bibig nito. Oh my God! So paano na? Hindi mapakali nitong tanong.
Sabi ko naman kasi sa'yo noon pa, di ba? Hiwalayan mo na yung Jerome na yan at mag-focus ka na lang sa asawa mo. Matigas kasi ang ulo mo. Ano na lang ang gagawin natin ngayon? Sigurado kung madadamay ako sa galit ng asawa mong bruhita ka. Kaya nga hanapan mo ko ng private investigator, di ba? Para saan? Tumayo siya at naglakad pabalik-balik sa harapan ni Honey. Ralphie was so eager to break up with me and filed for divorce. I'm sure may nagtutulak sa kanyang gawin yun at iyon ang aalamin natin. She smirked upon her brilliant idea. Anong ibig mong sabihin, Aber? She scoffed. Mahal na mahal ako ni Ralphie, Honey. Kaya alam kong hindi ganun kadali sa kanya ang bitawan ako. But come to think of it, his eagerness about the divorce makes me curious of what he's doing on those days that I'm not around him. Nagloko ka kaya? Nawala yung pagmamahal niya sa'yo? Pambabara ni Honey. Inirapan niya ang kanyang manager. Kahit na, he was head over heels in love with me. Hindi mo ba naiintindihan ang punto ko? So anong gusto mong palabasin? Na nagloko ang asawa mo, ganun? Yes. Honey released a deep sigh. Sige, sabihin na nating nagloko nga ang asawa mo. Tapos ngayon ano? Anong gagawin mo? Grace smiled evilly. He spied on me, so I'll spam him too. And I will use it against him para hindi matuloy ang divorce. And I will make sure to ruin his woman's life. Hindi ako makakapayag na mapupunta sa iba si Ralphie, Honey. Naupo siyang muli sa sofa at pinag-cross ang kanyang binti. Akin lang ang asawa ko. Walang ibang pwedeng umangkin sa kanya kundi ako lamang. Honey gave her a horrified look. Diyos ko, Grace, yan na bang epekto ng kasikatan sa'yo? Hindi ikaw ang Grace na nakilala ko noon. Just shut up and do what I say, Honey. Alalahanin mong naging manager ka at nagkapera ka ng dahil sa akin. I brought you with me the moment Ralphie gave me everything. Baka nakakalimutan mong utang mo sa akin ang lahat ng karangyang tinatamasa mo ngayon. Napailing na lamang si Honey. Oo na, huwag ka na manumbat. Hahanap na ako ng PI kung yan ang ikapanatag ng loob mo. Grace gave Honey one last look bago tumalikod at pumasok na sa silid. Naiwan naman si Honey at problemadong tinanaw si Grace. Sobrang laki na talaga ng pinagbago ng babae pagdating sa aspetong pag-uugali nito. It seems like fame had eaten all her humanity. Mag-iingat kayo doon, kaya ha? Bilin ni Betty sa kanya habang palabas na siya ng apartment nila ni Creyos. Tumawag na si Ralphie at ang sabi nito ay susunduin niya daw silang dalawa ni Creyos papuntang Dimitri Airlines. Ngayon na kasi ang araw na lilipad sila patungong South Korea kasama ang lalaki. Oo naman, ilang ulit na yan ha? Natatawa niyang Ani. Ay naninigurado lang Mars. At saka yung ano natin ha, kailangan nakakandado pa din. Naku, baka pag uwi mo, may kapatid na si... Aray, tumigil ka nga dyan sa kalaswaan mo, Betty ha? Pinanlakihan niya ito ng mga mata matapos niyang kurutin sa tagiliran. Nakangiwi nitong hinahaplos ang parte kung saan siya kinurot. Ito naman, nagpapaalala lang ako dahil alam ko kung anong nararamdaman mo para sa lalaking yun. Baka mamaya ay matukso ka sa mansanas at makagat mo. Naku, kaya. Patay tayo kapag nagkataon. Napailing na lamang siya. Kilala niya ang sarili niya. She know her limits at hindi niya kinakalimutang isinasaulo ang mga iyon. Nang sa ganun, hindi siya mawala sa sarili at magpatangay na lamang sa nararamdaman niya. This is all for Creyos at wala nang iba pa. Kaya, baka makita mo si Lee Min-ho ha? Doon, pakisabihan mo kamo na umuwi na sa bahay namin. Hindi na ako galit. Malapit nang maubos yung 99 others na opa kaya isinasama ko na siya sa listahan at magpapakasal na kami. Marahan niyang sinapok si Betty kaya tiningnan siya nito ng masama. Sabihin mo yan kay Noel, Betty. Ito naman, hindi na mabiro. Maya-maya pa ay pumarada na ang isang makintab na sasakyan sa labas ng bahay nila.
Bumaba si Ralphie mula sa passenger seat. Naglakad naman silang dalawa ni Betty palabas para salubungin ang lalaki. "Are you guys ready?" Tanong ni Ralphie sa kanila ni Creyos. "Sobrang ready na ako, Mr. Nice Guy." Excited na tugon ng anak niya at nagtatalon pa. Kung gaano ito kasabik ay kabaliktaran naman ng sa kanya. Kinakabahan siya. Hindi pa kasi siya nakakasakay ng eroplano buong buhay niya. Paano na lamang kung masuka siya habang nasa himpapawid sila? Tila ba nakakahiya yun para sa kanya? "That's good." Nakangiting sambit ng lalaki at ginulo pa ang bonnet na suot ng anak niya. "Abang lahat ang mga gamit ninyo?" Tukoy nito sa isang kaliitang suitcase na nasa gilid ng anak niya. Opo boss." Mabilis niyang tugon. May isang lalaking bumaba sa kotse at kinuha na ang gamit nila. Kinarga naman ni Ralphie si Creyos kaya hindi niya maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ng dalawa. Kung hindi pa siya palihim na siniko ni Betty, ay hindi siya matatauhan na para pala siyang tangang nakangiti doon. "Let's go, Kaya." Anito sa kanya. Binalingan niya si Betty at yumakap na sa kaibigan. "Ikaw na muna ang bahala sa cafe, Bet, ha? Promise, dadalhan kita ng mga corn dog pag uwi ko." "Kahit wag na, Kaya. Basta ba may dala kang opa ay ayos na. Kahit na si Chayon Woo ang bitbitin mo at ilagay sa suitcase, okay na yun para sa akin. Ano ka ba?" Hindi niya alam pero natatawa niyang hinampas ang balikat ng babae. "Sira ka talaga. Tumigil ka nga sa kahibangan mo." "Sige na, aalis na ako." Pagtataboy pa nito. "We gotta go, Betty." Paalam naman ni Ralphie. Tipid na ngumiti si Betty saka tumango. "Ingatan mo yung kaibigan ko, ha? Kailangan buo pa rin yan at maganda pagka-uwi niyan dito." "You can count on me, Betty." Ipinagbukas nilang dalawa at nagbukas ng suitcase niya kanina. Sa tingin niya ay bodyguard iyon ng lalaki. Pagpasok niya sa loob ay nagulat pa siya nang makitang ang ilang panauhing hindi pamilyar sa kanya. Napalingon siya kay Ralphie na sa kasalukuyan ay inaayos ang pagkakaupo ni Creyos. "They are my people, Kaya, and some of them are my bodyguards. This is Janice. She's my personal assistant whenever I go abroad." Kilala ni Ralphie sa mga kasama. Bukod kay Manong Danny, na driver ni Ralphie, ay may kasama silang 3 lalaki sa loob. Yung dalawa ay mukhang bodyguard dahil pareho ang suot na suit, samantalang ang isa naman ay mukhang mas mataas ang antas nito sa 3. Ang sinasabi naman nitong Janice ay parang nasa edad 40 na at hindi siya nagkakamali. "Magandang araw po." Magalang niyang bati. "Magandang araw din," tugon ni Janice. Samantalang isang tipid ng ngiti lang ang ginawad ng lalaking katabi nito. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Demistry Airlines. Naglakad sila papasok habang nakasunod naman sa kanila ang mga tauhan ni Ralphie. Sinalubong sila ng ilang kalalakihan. Kapansin-pansin ng isang lalaki na nasa gitna ng mga ito. Nag-aagawan ng kulay asul at berde ng kulay ng mga mata ng mga ito. "Welcome to the Mystery Airlines, kamahalan." May halong sarkasmong boses ng lalaki. Ralphie chuckled. Nag-fist bump pa ang mga ito. "Tumigil ka nga. Gago ka ba?" The man's eyes landed on her and gave Ralphie a questionable look. "She's Kaya, and this is her son Creyos." "Kaya? This is Storm, Alexander Demistry. He's the owner." Pakilala ni Ralphie. Okay po. Nice to meet you po." Nahihiya niyang sambit. "Nice to meet you too." Naglahad ng kamay si Storm sa kanya, pero tinabig ito ni Ralphie. "Hindi na kailangan yan, Demistry." "Tik." Naiilang na tumawa ang lalaki bago nagpatiunang naglakad. Napasinghap siya nang makita ang eroplano sa malapitan. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Ralphie. "Wow! Ang laki naman ng airplane!" Bulalas ni Creyos. "Diyan na po ba tayo sasakay?" Kinakabahan niyang tanong.
Tumango si Ralphie at mataman siyang pinagmasdan. You sound nervous. May masama ba sa pakiramdam mo? Hindi naman. Kinakabahan lang. First time ko kasing makakasakay niyan. Bulong niya kay Ralphie. Mahina itong natawa. It's fine, Kaya. Nagpatiuna na si Ralphie samantalang akay-akay naman ni Janice ang anak niya. Akmang-hakbang na siya sa baitang ng hagdanan nang matigilan siya. Takot siya sa matataas na lugar. Mariin siyang napapikit bago humugot ng malalim at dahan-dahang nagmulat. Sinalubong siya ng kamay ni Ralphie na nakalahad. Take my hand, Kaya. She stared at his hand for a second bago ito alanganing tinanggap. Kaya was awakened by a gentle tap on her cheek. Dahan-dahan siyang nagmulat at sumalubong ang isang pares na mga matang nakadungaw sa kanya. Mga matang kay sarap ng pagmasdan buong buhay niya kung maaari lamang. Wake up, Kaya. Nagbalik siya sa huwisyo at naalalang nasa eroplano pala siya. Nahihiya siyang tumingin kay Ralphie. Dahil kasi sa nervyos na nararamdaman niya kanina, kaya pinilit niya ang sariling makatulog at naging matagumpay naman siya. Pasensya na, boss. Nakaidlip ako. It's okay. Mabuti na rin iyon para hindi mo maisip ang takot na nararamdaman mo. Malumanay na boses ang sagot nito. Napadako ang tingin niya sa magkasiklop nilang mga kamay. Lihim siyang napangiti. Hindi pala binibitawan ni Ralphie ang kamay niya kahit noong tulog na siya. Their intertwined hands fit perfectly, even when his hands are bigger than hers. We are about to land kaya ginising na kita. Are you feeling better now? Oo naman, boss. Ayos na ako. Pagkasabi niya noon ay lumuwang ang pagkakahawak ni Ralphie sa kamay niya at hindi nagtagal ay kusa na iyong binitawan ng lalaki. Agad siyang nakaramdam ng pagkadismaya, subalit mabilis niya ring sinaway ang sarili. Hindi nagtagal ay lumapag ang eroplano sa Incheon International Airport. Mula doon ay sinundo sila ng limousine para ihatid sa sinasabing penthouse ni Ralphie. Habang lulan sila ng sasakyan, hindi niya maiwasang mapalingon sa bawat kaling na dadaanan nila. Ang ganda, no? Tukoy niya sa mga punong kulay pink ang dahon. Ang iilan sa mga ito ay nalalagas na at nililipad ng hangin na parang flower shower. Lumingon siya sa katabi sa nagtatanong ng mga mata. Anong ibig sabihin nun? It means cherry blossom. Napatango-tango naman siya at muling ibinalik ang tingin sa daanan. Sana next time, sa snow naman tayo pumunta, Mr. Nice Guy. Biglang sabat ng kanyang anak. Talaga? Gusto mo ng snow? Tanong ni Ralphie sa anak niya. Nakangiti itong tumango. Tahimik lang niyang pinagmamasdan si Creos. Sa ngayon ay wala siyang lakas ng loob na sabihin dito na ito na ang huling beses na sasama sila kay Ralphie at wala nang kasunod pa. Halos malula siya sa gara ng buong penthouse na pinagdalhan ni Ralphie sa kanya. Akala niya ay hanggang sa K-drama lang niya makikita ang mga ganito. Sobrang laki ng lugar. Isama mo pa ang iilang naggagandahang chandelier sa itaas. Makintab din ang bawat kagamitan na animoy pwede kang manalamin sa sobrang kinis. Sumisigaw ang karangyaan sa buong lugar. Iiwan ko muna kayo dito, Kaya. I have a 2-day seminar to attend, pero babalik ako sa birthday ni Creos. Ayos lang ba sa'yo itong lugar? Tipid siyang ngumiti at tumango. Sobrang ayos po, boss. Ralphie nodded. Iginala nito ang tingin sa paligid bago bumaling sa kanya. Call Janice kung may kailangan kayo ni Creos. Iiwanan ko siya dito para may makasama kayong mag-aasikaso sa inyo habang wala ako. Ayos lang naman, boss, kahit kaming dalawa lang ni Creos. Nahihiya niyang wika. Bakit feeling niya ay parang VIP sila kung tratuhin ng lalaki? No, I insist. Para na rin mapanatag ang loob ko habang wala ako sa tabi niyo. Wala na siyang nagawa pa at sumang-ayon na lamang sa gusto nito.
Hinarap siya nito at matamang pinagmasdan na siya na ikinailang niya. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng lalaki. I need to go now, Kaya. Take care here. Anito sa baritonong boses. Tumikhim siya. Oh, okay boss. Ingat din po kayo. Ralphie smiled. Pagkatapos ay binalingan nito si Creyos. Aalis muna si Mr. Nice Guy ha? Huwag kang pasaway kay mama, okay? Okay po. Basta po promise babalik ka sa birthday ko ha? Yaksuk. Nakangiting sabi ni Vincent Ralphie at nakipag-pinky promise pa sa anak niya. Yaksuk. Pagkagaya naman ni Creyos na ang ibig sabihin ay promise. Pagkaalis ni Ralphie ay agad niyang inayos ang mga gamit nila. Mabilis din namang nakatulog si Creyos. Marahil siguro ay sa pagod. Sa 2 araw na pananatili sa penthouse ni Ralphie, ay nakaramdam siya ng sobrang pagkabagot. Hindi kasi siya indoor type kaya naninibago siya. Bala na lamang niya ang sarili sa panonood ng kung ano-anong mga movies. Ayaw rin naman niyang lumabas dahil baka maligaw siya, lalo pat hindi siya marunong mag-Korean. Maya't maya namang tumatawag si Ralphie para kumustahin sila. Mr. Nice Guy, dinig niyang sigaw ni Creyos mula sa salas. Mabilis din siyang napabalikwas ng bangon mula sa pagkakahilata sa kama at inayos muna ang sarili bago lumabas. Nakita niyang buhat-buhat na ni Vincent si Creyos habang ang anak naman niya ay tuwang-tuwang nakayakap dito. Magandang umaga, boss. Good morning. How are you here? Tanong nito sa kanya. Ayos naman po kami ng anak ko. Kita niya ang pagguhit ng kunot sa makinis nitong noo at naaalibad-barang tumingin sa kanya. Can you cut the formality, Kaya? Mas sanay akong binabagsak mo lang yung pangalan ko eh. Naninibago ako sa'yo. I miss that old-faced Kaya who used to shout and curse at me. At isa pa, I'm not your boss anymore, so call me by my name. Ralphie demanded. Alanganin siyang ngumiti. Sigurado po ba? Sigurado kang ayos lang talaga? Oo. Tumango ito at ibinigay na si Creyos sa kanya. Mag-ayos na kayo, Kaya. Aalis tayo ngayon. I will wait for you here. Napatingin siya sa ayos ni Ralphie. Nakasut pa ito at medyo nagulo ang necktie na suot. Mukhang galing pa sa trabaho ang lalaki, kaya medyo nakonsensya siya. Aalis na talaga tayo ngayon? Hindi ka ba mamahinga muna? Nag-aalala niyang tanong. Ralphie also has a dark circles around his eyes, pero hindi naman nakabawas sa kagwapuhan nito. Kahit yata maging zombie si Ralphie ay pogi pa rin. Hindi ka mag-aalangan na magpakagat sa lalaki kapag naging zombie ito. Oh, no need. I already had enough sleep. Tanggi nito sa kanya. Ilang saglit pa niya itong tinitigan bago napagpasyahang pumasok na sa silid at magbihis. Sinigurado niyang makapalang jacket na suot ni Creyos. Kahit kasi hindi pa snow season, iba pa rin ang klima doon kesa sa Pilipinas. Siya naman ay nagsuot ng itim na jeans at t-shirt. Pinatungan niya ang suot niya ng mahabang brown cardigan. Matama na nakatingin si Ralphie sa kanilang mag-ina pagkalabas nila ng silid habang nakadikwatro ang mga paa nito sa sofa. Ngayon lamang niya napansin na magkapareho sila ng kulay na suot ni Vincent Ralphie. Nagmumukha tuloy silang naka-couple outfit. Are you ready to celebrate your birthday? Nakangising tanong ni Ralphie kay Creyos. Dumukwang ang lalaki para muling buhatin ang anak niya. Opo, Mr. Nice Guy. Sobrang ready na. Pumapalakpak nitong sabi. Lumunok siya para mawala ang bikig sa lalamunan niya. Iyon ang unang beses niya na nakitang ganun kasaya ang anak niya at hindi mapapantayan iyon ng kahit na anong halaga ang tuwa sa puso niya kapag nakikita niya ang totoong ngiti ng kanyang anak. Ralphie didn't bring a driver with him. 3 lamang silang kasalukuyang bumabiyahe sa kung saan ay hindi niya alam. Saan tayo pupunta, Ralphie? Tanong niya habang abala ito sa pagmamaneho. Sinchondong. Tugon nito bago lumingon sa kanya.
I'm taking you to the Lot world, Kaya. I'm sure Creus will love it. Tanging ngiti lamang ang naisagot niya. Hindi siya pamilyar sa lugar na iyon. Sinulya pa naman niya ang anak sa backseat. Abala naman ito sa katitingin sa mga tanawin sa labas na nakikita nito sa loob ng kotse. Hindi nagtagal ay lumabas na sila at dumating sa lugar na sinasabi ni Ralphie sa kanya. It was an indoor-themed amusement park. Sobrang lawak nito at base sa nakikita niya ay maraming pwedeng laruin si Creus sa mga rides na yun. Perfect place para sa pamilya kumbaga. Ilya, it was like them. Sa mga hindi nakakakilala sa kanila ay iisipin ng mga itong magpamilya nga sila. Sino nga ba namang hindi? Karga ni Ralphie ang anak niya habang nakaabrisyete siya sa braso nito. Ayaw niya sana, kaso ay makulit din ang lalaki at gaya ng laging nangyayari ay ito din ang masusunod. Wow! May carousel, Mr. Nice Guy! Halos tumalon na sa mga bisig ni Ralphie si Creus habang nakatingin sa ride na sinasabi nito. First time ni Creus sa ganitong lugar. Hindi niya pa ito kahit kailan nadadala sa amusement park. Dahil bukod sa wala silang gaanong pera noon para gumala, masyado pa siyang abala sa paghahanap buhay. You want to ride there? Pwede po ba? Nagpapakyut nitong tanong. Of course! Ikaw ang masusunod ngayon dahil ikaw ang boss namin. Yay! The best ka talaga, Mr. Nice Guy. Yaya na siya ni Ralphie na sumakay sa carousel. Mahiluhin pa naman siya, pero tiniis niya para kay Creus. Subalit matapos ang ilang rounds, hindi na niya kinaya at napagpasyahan na niyang bumaba na. Naging photographer na lang tuloy siya ng dalawa, habang tuwang-tuwa ang mga ito sa ginagawa. Napangiti na rin siya habang pinagmamasdan ng dalawa, naabot hanggang tenga ang ngiti. Nang bumaba ang mga ito sa carousel, ay pumunta naman sila sa kids bumper cars. Para ding bata si Ralphie na nagmamaneho ng sasakyan at nakipaglaro sa iba pang mga batang naroon. Hindi nagtagal ay nagsawa na rin ang dalawa sa pagmamaneho, kaya't lumipat na si Creus sa Lotus Kids Storia. Nakahalubilo na rin ito sa ibang batang naroon, kahit alam naman niyang hindi nagkakaintindihan ang mga ito. Ralphie offered to buy them food habang binabantayan niya ang kanyang anak. Here, inabot ni Ralphie sa kanya ang isang inumin na hindi naman niya maintindihan kung ano ang pangalan. All she can say is masarap iyon. Thank you, aniya saka umusog ng upo. Mayroon ding dalang ibang snacks ang lalaki. Ralphie took the space on the bench at tumabi sa kanya. Creus is really enjoying it, Kaya. Nakangiting komento ni Ralphie. Pareho silang nakatingin sa anak niya habang di kalayuan ang pwesto nila. First time niya kasi. Kaya pala sobrang saya niya noong tinanong ko siya kung gusto ba niyang dalhin ko siya dito sa birthday niya. Kwento pa nito. So hindi siya ang humiling sa'yo na dadalhin mo siya dito, kundi ikaw ang nagsuggest sa kanya? Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Naalala pa niya ang sinabi nito na hiniling ni Creus na pumunta dito. Nagsisinungaling lamang pala ang kumag na ito. Hindi ha? Umiwas ito ng tingin. Bahagya niyang hinila ang lalaki paharap. Ralphie was somehow suppressing his smile. Natatawa ka? You're lying. Akala ko ba ang anak kong may gustong pumunta dito? I swear, I'm serious, Kaya. Nagkwento lang ako sa kanalikahan ko. Then he suddenly asked me to bring me here. And you agreed just like that? Napantastikuhan niyang tanong. Tumango naman ito. Hindi ko alam na malapit ka pala sa mga bata at basta-basta ka nalang pumapayag sa gusto ng anak ko. There's still a lot of things you don't know about me, Kaya. But I'll make sure you will know one of these days. Makahulugang ngumiti ang lalaki. Napakunot noon naman siya. Akala ba niya ay lalayuan na sila nito pagkatapos ng trip nila? Don't worry, Miss Super Dragon. I'm still true to what I promise you. Basag nito sa katahimikan niya. Anong Super Dragon? Kunot noon niyang tanong. You transform.
into a super dragon when you're mad. Naalala kong sininggalan mo pa ako noong nakaraan. Napanguso siya at umiwas ng tingin dito. Ewan ko nga sa'yo. Vincent Ralphie just chuckled. Hindi nagtagal ay lumapit na sa kanila si Creyos. Agad itong kumandong kay Ralphie kaysa magpagarga sa kanya. They spent their whole day riding different kind of rides and strolling around. Pumunta rin sila sa ipinagmamalaking Magic Island na nasabing lugar. Hindi lamang si Creyos ang nag-enjoy, kundi maging rin siya.